Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Galit na galit ang sagot ni Faction. Ayusin. Ha, ni hindi mo nga ako sineseryoso, kaya hindi ko rin hahayaang matapos ito ng ganun lang. Kung luluhod ka sa harap ng lahat at mangakong ang kakainin mo lang ay ang mga tira-tira ng aking hunting heart mula ngayon, bibigyan kita ng tsansang makapag-recruit ng sapat na tao. Kung hindi, ako mismo, ako si Faction, ang sisiguro na buwagin ang grupo mo ngayon din. Habang nakatayo ang ating bida, nakapasok ang parehong kamay sa bulsa, malamig niyang sinabi. Sa totoo lang, wala kang ang halaga para sa kahit na anong uri ng pagre-recycle. Habang pinipigilan siya ng lalaking may puting buhok, galit na galit itong sumigaw. May lakas ka pa talagang loob na maging ganito kapangahas sa teritoryo ko. Ngumiti ang ating bida, may bahid ng pang-aasar habang nakatingin sa lalaking hinahatak palayo. Makikita naman natin ang lalaking halos sumabog na sa galit, ngunit pinigilan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan. Kuya Fa, maraming tao dito. Huwag kang padalos-dalos. Dinugtungan pa ng isa. Wala namang saysay mag-init ng ulo dahil sa basurang yan. Mas maganda pang panuurin na lang natin kung paanong mabubuwag ang grupo niya kapag pumalpak siyang makahanap ng sapat na miyembro. Habang tila nagiging tensyonado ang paligid, may bigla namang nagsalita mula sa gilid. Napatingin ang ating bida sa pinanggalingan ng boses. Pasiga nitong sambit, kaibigan ko, narinig kong gusto mong bumuo ng hunting group, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Gusto kong sumali sa grupo mo, pakiusap. Sabay lapit niya sa ating bida, tinaas ang kamay at inilabas ang kanyang hunting license. Habang makikita naman natin ang dalawang lalaki sa tabi na narinig ang sigaw, napailing ang isa at bulong niya. Hindi ba si Joe Tong yan? Naging kasapi ko siya dati sa hunting group, pero isa lang siyang support role na wala namang kakayahang mag-buff. Isa talaga siyang walang silbing basura. Tinignan ng ating bida si Joe Tong at nagtanong. Hindi ba pumasa ka sa exam? Isa kang melee fighter na may kakayahang kontrolin ang daloy ng laban, siguradong may mga grupong naghahanap ng ganong klase ng miyembro, di ba? Bakit nag-aalala ka pa rin na wala kang masasalihang grupo? Nahihiyang tinig ni Joe Tong habang pinagdikit ang kanyang dalawang hintuturo. Siguro kasi, dati akong kasapi ng isang private hunting group, at hindi maganda ang naging reputasyon ko. Kaya yung mga regular na team, ayaw na akong tanggapin. Ngunit bigla siyang nagliwanag, tinaas ang kamay ng may kasiyahan at sabing. Pero kung handa akong tanggapin ang kaibigan ko, kahit pakuluan pa ako sa kumukulong tubig o ay patong sa apoy, titisin ko para lang mapasama sa grupo mo. Naiiritang tugon ng ating bida. Ibig mong sabihin, pagkatapos ng lahat ng paghahanap mo, wala talagang grupong gustong tumanggap sa'yo. Nagmadaling bulong ni Joe Tong habang papalapit. Kasi habang nagbabasa ako ng recruitment info ng iba't ibang hunting group, nalaman kong nenas mo si Fasyong. Mukhang dahil sa kanya, magiging miserable ang career ng grupo mo. Naalala ko pa, yung legendary token na ipinakita mo ay dapat pang B-level, pero ang grupo mo, na-assign sa E-level. Tiyak na si Fasyong ang may gawa niyan. Napangiti na lamang ang ating bida habang nakatingin kay Joe Tong, at kalmadong sinabi. Kahit trabaho pa yan ng pag-aangat ng mga tira-tira, ayos lang yun para sa atin. Hindi mahalaga kung B-level o E-level. Sabay angat ng kanyang kamay at dagdag pa. Pagdating sa mga trabahong direktang humaharap sa panganib at sa halimaw, mga pangunahing mandirigma talaga ang kailangang kumilos. Ang magaan at komportableng bahagi, ang aftermath work, ay para sa atin. Hindi ba't ayos lang yun? Pero may pag-aalinlangan si Joe Tong. Pero di ba ang mga totoong
Mahahalagang drops ay laging kinukuha ng main force. Gaano ba talaga ang pakinabang natin sa pangungulekta ng mga tira? Ngumiti ang ating bida, may bahagyang ningning sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, Jotong, kung bigla kang yumaman, siguradong may tinatago kang sekreto. Napatingin ang ating bida sa malayo, at may bahagyang ngiti sa kanyang labi habang malalim ang tinig. Kahit gaano ka kayaman, may mga problema pa ring hindi kayang solusyonan ng pera. Sa huli, ang tanging bagay na kinikilala ng lahat, ay ang tunay na lakas. Maangas na tumayo ang lalaking may puting buhok at buong yabang na sinabi. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Lahat ng nasa A-level na hunting groups ay alam ito, at malinaw nilang alam, ito ang simbolo ng tunay na lakas. Pahabol pa niya habang tumatayo sa gitna ng karamihan. Ako si Fa Xiong, ang leader ng Hunting Heart. Sa araw na ito, 10 lang ang tatanggapin ko bilang bagong miyembro. Pipiliin ko lang ang pinakamagagaling. Kung hindi kayo pasado, huwag niyo nang sirain ang saya. Agad-agad, may ilang hunters na dali-daling lumapit at sumigaw. Hunter ako, level 41. Gusto kong magparehistro. Sumunod pa ang isa, level 46 healer ako. Pakiusap, isama mo ako. At may isa pang sumingit. Isa akong warrior, level 49. Gusto ko ring sumali. Napairap si Jotong sa gilid at iritang sabi. Yang matatanda na yan, puro nakikisip-sip lang sa tatay ni Fa Xiong. Alam ng lahat na siya ang manager ng lahat ng hunting groups dito. Dugtong pa niya, mga halos level 50 na yan, hindi na mga baguhan, puro mapapel at pakitang tao lang. Itinaas ni Fa Xiong ang kanyang kamay at malakas na sinabi, may tamang pag-iisip kayo, hindi tulad ng ilang mga basura rito. Ngunit ang katabi niyang lalaki ay tila may napansin. Napalingon ito at napalaking ang mata. Kuya Fa, tingnan mo yon. Si Ling yon, yung pinakabagong baguhan. Maraming hunting groups ang mataas ang tingin sa kanya. Naiiritang tanong ni Ling sa kasama niya. Scavenger's Home. May bumuo pa talaga ng bagong grupo sa ganitong panahon. Napanganga si Jotong nang makita siya, sabay bulong. Yan si. Siya yung magandang warlock na pumasa sa hunter assessment. Pati siya nandito para maghanap ng grupo. Tahimik namang napatingin ang ating bida at napabulong. Siya yung gumamit ng instant explosion. Ngumiti si Jotong sa ating bida at sinabing, may kaunting story, kami niyan. Siya ang nagdala ng halos lahat ng damage sa dungeon dati, kaya halos wala na kaming ginawa. Sobrang lakas niya, kaibigan. Dugtong pa niya, ganito na lang, subukan kong kumbansihin siyang sumali sa grupo natin. Tumuro ang ating bida, bahagyang nang aasar. Sige nga, kung kaya mo. Subukan mo. Agad nag-ayos si Jotong, pinormahan pa ang buhok at nagpakakol, sabay sabing. Huwag kang mag-alala, chill ka lang dyan, kaibigang Yetching. Habang abala si Hiling sa cellphone niya, lumapit si Jotong at sinubukang magpakilala. Hi miss, ang ganda mo naman, baka pwede. Pak! Binangga siya ni Fa Xiong bago pa niya matapos ang sasabihin, at biglang sumingit. Hi miss, maaari ko bang kunin kahit kaunting oras mo? Makikitang nairita si Hiling sa presensya ni Fa Xiong, pero nagpatuloy ito, walang pakialam. Sayang, 2 hunting groups lang ang mapagpipilian ngayon. Ako si Fa Xiong, leader ng Hunting Heart. Taos puso kitang iniimbitahan na sumali sa aking grupo. Kung isang kagandahan tulad mo ang mapapasama, tiyak na mas gaganda pa ang imahe ng team namin. At dagdag pa niya habang malamig ang tingin sa Scavenger's Home. Samantalang ang isang grupo na yan, hindi pinipili ng matinong tao. Narinig ni Jotong ang lahat ng sinabi ni Fa Xiong at iritadong napamura. Tapos na. Naunahan tayo ng Hunting Heart. Napunta na siya sa kanila. Pero bago pa,
Magsimula ang gulo, magsasalita na si Yiling, kaya agad na napalingon si Fa Xiong, nag-aabang sa kanyang sasabihin. Subalit isang simpleng pahayag lang ang binitiwan ni Yiling. Pero nakapagdesisyon na ako. Mabilis ang naging reaksyon ni Fa Xiong, halos pasiga. Ikaw, anong dahilan at gusto mong sumama sa scavengers, ha? Ang meron lang sa taong yun ay E-level na kwalifikasyon, tapos ikaw, isang napakahusay na warlock, pipiliin mong sumama sa grupo ng tagapagpulot ng basura. Sayang ang talento mo sa ganong klaseng hunting group. Ngunit hindi na siya pinansin ni Yiling. Naglakad ito ng diretsyo patungo sa ating bida. Huminto siya sa harapan nito, inabot ang kamay, at malumanay na sinabi. Scavenger's Home, gusto ko ang pangalan na yan. Nabigla ang ating bida, habang si Zhou Tong naman ay halos himatayan sa sobrang pagpapapansin kay Yiling. Naalala mo pa ba ako? Ako si Zhou Tong. Nagkita na tayo dati, di ba? Ngunit hindi siya pinansin. Diretsyong tumingin si Yiling sa ating bida at seryosong sinabi. Pakiusap, hayaan mo akong sumali sa hunting group ninyo. Ako si Yiling, isang fire elemental sorcerer. Hindi na nagdalawang isip ang ating bida. Inabot niya ang kamay ni Yiling at ngumiti. Ako nga pala si Yeching. Maligayang pagdating. Sa Scavenger's Home, hindi namin tinatanggihan ang kahit sinong gustong sumama sa amin. Habang nakahawak pa sila ng kamay, pilit na sumisingit si Zhou Tong sa gilid. Ako nga pala si Zhou Tong. Walang pumansin. Biglang tumunog ang tiyan ni Yiling, at medyo napahiya siya. Napatingin siya sa ibang direksyon, umiwas ng tingin habang nahihiyang bulong. Hindi naman ako gutom. Ngunit ngumiti si Yeching at tinaas ang kamay para tawagin ang nagse-serve. Hi miss, pwede ba kaming umorder ng pagkain dito? Sumagot ang babae. Walang problema. Nagliwanag ang mga mata ni Yiling nang marinig ang sagot. Habang nakatitig si Yeching sa menu, napaisip siya. Grabe naman, ang mamahal pala ng pagkain dito. Pero si Yiling, nakalmadong nakaupo, itinaas ang kamay at sinabi. Isang order ng lahat ng nasa menu, please. Napanganga si Zhou Tong at halos tanungin ang sarili. Babae ba talaga to? Samantala, sa kabilang banda, si Fa Xiong ay halos mabaliw sa galit. Anong nangyayari? Bakit ako tinanggihan niya? Ang isa niyang kasama ay agad din nagsalita. Kuya Fa, siguro may sira lang yang babae. Tsaka, hindi naman tayo kulang sa magic users. Kahit di siya sumama, ayos lang. Ngunit sa likod nila, isang anino ang biglang lumitaw. Pakiusap, makiurong, malamig na boses ang bamulong sa paligid. Sabay lingon ng dalawang kasama ni Fa Xiong, at sa kanilang paglingon ay namilog ang mga mata nila sa pagkagulat. Nanlaki ang mga bibig nila. Walang ibang lumapit kundi ang isang lalaki na tila nagdadala ng aninong malamig at nakakakilabot. Maging ang grupo ng ating bida ay napalingon din dahil sa ingay. Napabulala si Zhou Tong. I eat that guy. Tahimik lang ang dumating na lalaki, walang ekspresyon, at tuloy-tuloy lang ang lakad nito na tila walang pakialam sa mga nakapaligid. Ngunit si Fa Xiong, na kilalang arrogant, ay biglang natahimik. Napanganga at hindi makapaniwala. Hindi ba, si Wu Ming yan? Nagkatitigan sina Wu Ming at Yeching. Habang pinagmamasdan siya ng ating bida, pumasok sa isipan niya ang isang malupit na alaala. Si Wu Ming, siya ang pumatay sa buong team niya. Samantala, si Wu Ming ay napaisip rin habang nakatitig kay Yeching. Itong taong to, malas. Wala pang taong nasangkot sa kanya ang nagkaroon ng magandang kinahantungan. Isang tunay na sinumpang tao. Ngunit kahit ganoon, nag-isip si Yeching. Kung magiging isa siya sa amin, baka ito ang swerte naming hinihintay. Huminto si Wu Ming sa harap ng ating bida. Diretsyong tumingin kay Yeching at malamig na sinabi. Sa World Guild Residence ko natisod ang presensya mo.
Doon ko rin naalala, may laban tayong hindi pa tapos. Ngumiti si Yetching, walang bakas ng kaba. Nagre-recruit kami ngayon ng team members. Dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo nga, interesado ka ba? Walang sagot si Uming. Umupo lang ito bigla sa tabi at, walang palm na kinuha ang pagkain ni Yiling. Hoy! Reklamo ni Yiling, halatang naiinis. Kung gusto mo niyan, umorder ka. Ang tagal kong hinintay yan tapos kukunin mo lang. Habang ngumunguya pa, sumagot si Wuming, malamig at diretsyo. Totoo, interesado ako. Pero, handa ka bang tanggapin ako? Biglang lumitaw sa harap ng lahat ang isang system window. System notification. Unlucky person. Ang sinumang makapaligid sa taong ito ay bababa ang swerte sa mga drop. Lahat ng nilalang sa paligid ay maaapektuhan ng kanyang sumpa. Tahimik ang paligid. Napatingin si Yetching sa lumulutang na notifikasyon. Seryosong tiningnan si Wuming. Ito ba ang pagkakataong susugal sila sa pinakamalakas, o sa pinakasinumpa?